Hello, Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos. Leave me a comment kung naka-resonate kayo. So, first card ni Taurus, we have change. Ayan, sabi dito, there's a change for the better coming your way. So, embrace it. Good for you. Good luck. No, Taurus, kasi merong magandang pagbabago. 'Di ba? Change for the better. Kaya napakaswerte ninyo, napakaganda, na kumbaga dadating na yung swerte. Dadating na yung pagkakataon na mababago na ang inyong sitwasyon at makaka makaka ang tawag dito, makaka-survive na kayo, no, sa kung ano man ang mga kunyari financial challenges, 'di ba, na pinagdadaanan ninyo or kunyari paghihirap, no, sa trabaho. Maaaring mababago na 'yan, baka ma-promote na kayo, baka malipat kayo ng ibang department, madagdagan ng sweldo, yung mga gano'n ba. Kaya magandang pagbabago ito. So we have parenthood. Healing your inner child will help you make money. Ayan, kasi pupuwede 'no, na ang iba sa inyo dito, um, unang-una maaaring magiging focused kayo din sa pagiging parent ninyo at, siguro yung pagkakaroon ninyo ng sariling anak, 'di ba? For some of you lang, hindi ito para sa lahat. So, ang iba sa inyo, ang pagkakaroon ninyo ng sariling anak can help you, 'di ba, na mag-heal yung inyong, inner child, 'di ba? Maaring dito mare-realize ninyo na meron na kayong sariling anak. So, kailangan, 'di ba, makalimutan mo na yung mga trauma or kung ano man yung mga difficulty na pinagdaanan ninyo when you were a kid para hindi maapektuhan ano, yung disposition ninyo sa buhay sa ngayon, hindi maapektuhan yung pagiging magulang ninyo sa mga anak ninyo, hindi na magkaroon ng negative impact yung mga ah, hardships at ang mga kung ano man mga klaseng problema na may nagkaroon kayo, ano mga bata kayo na nakaapekto pa sa inyo hanggang ngayon. So, maaaring pagdedesisyonan mo na yan na tama na. No? You're going to remove that out of your life para makapag-focus kayo sa pag-aalaga, pagpapalaki, pag-aaruga ng inyong mga anak, no, sa ngayon. Pupuwede rin na ang iba sa inyo, baka yung trabaho ninyo, yung parang, yung career ninyo, maaaring ang pinasok ninyo or papasukin ninyong trabaho is like yung magiging ko-consider kayo ng mga batang aalagaan ninyo na parang second parent nila, 'di ba? Maaaring lilinya kayo sa pagiging teacher, maybe you will be caregiver, 'di ba? Or doktor, pediatrician, or any career na related, no, sa mga bata. So, pupuwedeng that is your one way of, choosing the career na hindi lang para magkaroon kayo ng kita, hindi lang para na kumita kayo, but also you can serve as a parent, no, to those children na aalagaan ninyo. So, we have odd jobs. Ayan. So, baka ang iba sa inyo dito, racket ito. Baka mag-iisip kayo ng racket, additional na pagkakakitaan. Kaya yung mga klaseng tawag dito, mga magpa-part-time siguro kayo, pero yung magiging trabaho ninyo, hindi ito yung klaseng trabaho na naka-align, no, doon sa kung ano man yung iyong naging trabaho sa ngayon, yung permanent or yung career talaga ninyo, no? So, pupuwedeng ibang linya. So, tignan natin kung ano pa ang ganap for Taurus. And by the way, maraming salamat for subscribing. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, subscribe na po kayo. And also, maraming salamat din for not skipping the ads. Malaking bagay yan. Thank you. So, what else? Coach. Ayan. So, pwedeng life coach din kayo. No? Aside from being a teacher, baka life coach kayo din. Mentor. Di ba? O pwedeng ganun. Maaari din na kayo ay,
kasama kayo doon din sa mga nagte-trainings, puwedeng trainer kayo, ng kung ano-ano mang, linya 'no. Pupuwedeng trainer kayo ng sports, 'di ba, or ng pagsasayaw. So, depende sa inyong sitwasyon. So, influencer, ayan. So, maaaring content creator kayo, nasa social media ang focus ninyo, ang buhay ninyo. Maybe you are enjoying ngiti-ngiti siya, so maybe you are enjoying what you are doing, 'di ba? Maaaring isa ka din sa mga trendsetter, online influencer, mga ganyan. Maaaring pinagkakabisihan mo talaga or parang yung mundo mo umiikot na lang sa sa social media, 'di ba? At 'yun ang pinagkakakitaan mo, 'yun ang bread and butter mo. And at the same time, diyan ka na din nag-a-unwind, 'di ba? Diyan ka na din nag tawag dito, nagpapalipas ng oras, yung mga gano'n ba. So, what else? We have friend. Ayan. So, siguro, you are going to meet new friends sa ngayon, o pwedeng gano'n. Baka sa trabaho, no, makakakilala ka, makakakuha ka ng bagong kaibigan sa trabaho. Maaaring meron kang mamimit online na magiging matalik mong kaibigan, kasama, yung gano'n ba? So, good for you. So, tingnan natin kung ano pa ang ganap. So, we have the Knight of Pentacles. Ayan. So, this is nice kasi parang si Knight of Pentacles, mabagal na energy ito. Maaaring meron kayong mga bagay na gagawin sa ngayon, pagkakabisihan, pero despite that, hindi kayo magmamadali. You are not forcing yourself to finish everything up, 'di ba, sa certain oras. Parang kalma-kalma lang ang peg ninyo rito. No? You're just going to try to enjoy kung ano man yung trabaho mo, 'di ba? Kalma-kalma lang. Hindi mo i-stressin yung sarili mo dito, which is good. So, we have Eight of Swords. Ayan. So, baka ang iba sa inyo, baka meron din kayong gustong gawin, ano? Baka itong pagiging content creator ninyo, baka matagal nyo nang gustong gawin yan. Pero maaring ngayon lang kayo magkakaroon ng pagkakataon na mahalin ang social media. Maaring ngayon lang kayo magkakaroon ng pagkakataon na ma-express yung sarili ninyo through the content na uh, binibuild ninyo or ginagawa ninyo, parang gano'n. Kasi baka dati, o pwedeng merong nagko-kontra sa'yo na wag mong gawin yan, 'di ba? Or pwedeng ikaw mismo, 'di ba? Sasabotahin mo sarili mo in the past na nagdadalawang isip ka siguro, no? Kung iko-continue mo yung pagiging content creator mo or yung pagiging online influencer mo, maaring dumaan ka, no, sa ah, butas ng karayom bago ka nakapagdesisyon na, "Hindi, itong gagawin ko. This is what I want. This is, where I enjoy." Ah, 'Di ba? So, kaya maaaring dati 'no, talagang natagalan ka, nahirapan kang magdesisyon. Kasi iba puwedeng may kaba, may takot 'no, maaaring gano'n din ang mga naramdaman ninyo. Pero ngayon, that's good, na you are going to truly embrace the change, 'di ba? Maaaring eto na, aanuhin mo na, kakaririn mo na talaga yung pagiging content creator mo, yung pagiging online influencer mo. So, we have Four of Cups, may offer, okay? Merong offer sa'yo, kaya good luck sa'yo. Sana mapansin mo yung offer na 'to. Kasi dati, hindi ka maka-focus, 'di ba? Nakatingin ka sa iba, yung tingin ng lalaking ito nasa kabila, pero yung offer nasa kabila, 'di ba? So, pupuwedeng ganito kayo dati, na hindi ninyo pinapansin yung mga offer sa'yo, baka merong mga, offers ng collaboration, hindi ninyo pinapansin 'yan or maaaring nire-reject ninyo, 'di ba? So, heads up ito sa inyo 'no, na kung may opportunity,
pansinin ninyo, bigyan ninyo ng pagkakataon. Kasi yung mga opportunity na yan, remember Taurus, na hindi papasok yan sa buhay ninyo if hindi kayo or hindi yan para sa'yo. If it's not meant for you, hindi yan ibibigay sa'yo ng universe. 'Di ba? Hindi ilalagay ng divine yung mga oportunidad na yan sa path mo kung yan ay not meant for you. Kaya sana pansinin nyo kapag may oportunidad na kumatok, pansinin ninyo, and before you totally disregard it, at least i-consider ninyong examinin, 'di ba? Kung talagang hindi mo magugustuhan, then go, let it go. Pero kung baka naman magustuhan mo or baka naman mapukaw yung passion mo for it, then why not? At least tinignan mo, 'di ba? So, mafa-find out mo kung 'yan ay gugustuhin mo or hindi, 'di ba? So, 'yun. Good luck sa'yo. Thank you for watching Love and Light. Namaste.